that the people of God, he heard a report, kadungog siya ang report, kumusta man ang Jerusalem? Pagkadungog niya, ang Jerusalem, grabe kayong mga tao dito, murag nagwala na kita mga tao dito, murag wala na yun kayo, wala na yun Diyos, murag umuna-una sa tao, murag buros na lang yun para sa iyong kabulikod, wala naging panahon na sa Ginoo. One day ni Nehemiah, nagpaampo siya, nagpuasa siya, Lord, kaluyi ang Jerusalem. Diningon pa ni Lord after 70 years, gibisitahan si Ginoo o gipahigawa sila. And remember in the book of Nehemiah, the walls are broken. The walls are broken. Meaning, ang ilahang walls, mga paril bigsoon. Ang ilahang safety para sa pamilya, para sa kaugalingon, walang tumpag na gipagayo. Meaning, the enemy pwede nga makasulod o pwede makagawas ng sa ilahan, mga tagsa-tagsa ka, mga kinabuhi. But at this time, when the Lord delivers them, in the book ni Nehemiah, chapter 8, mention, giingnan sila sa Ginoo sa verse 3. Nakagawas na sila mention, Nehemiah chapter 8. Okay. In the book of Nehemiah, we will start at verse 5. So Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them. Murang ingani ba? Si Ezra, the priest ng kingdom siya. Gibasa niya ang the book of the law. Gibasa. So meaning, nag-sermon siya, gi-rehearse niya, kung sa tigingon sa Ginoo. Kabalo mo, grabe kayo ang kalipay nga sa mga tao. Sa verse 6, makita niyo sa verse 6, and Ezra blessed the Lord, the great God. Sama ito gihingon. And all the people answered, Amen, Amen. Diba? That's why sa una pa rin ng panahon, yung Amen, Amen. No? Usahay, bro, magamit na ito sa pagpaganda, diba? Pero ang amen makes on, the word amen and amen is yes. So be it, Lord. Yes and yes and yes. Murag i-agree sila ba? Nisukot sila, i-agree sila. Pagdayag ni Isra, nisukot sila. Pag maingon si Isra, atong Diyos gamanan, maingon sila, amen. Yes, Lord, tinuod ng Lord. While lifting up their hands, nagpataas sila mga kamot. So those are biblical. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Verse 7. And Yeshua bani Sherebiah, kining nga mga tawana, and the Levites helped the people to understand the law, and the people stood in their place. Okay, nagtindog na sila karon, verse 8. So they read distinctly from the book and the law of God, and they give the sense, the meaning, and help them to understand the reading. Sige, pasabot nila pagayo, verse 9. And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn. Kung kung makita na ito, kagahapon pa lang, I don't know, sa preparation sa pista sa Ukol. Almost mga 2 kasimana ang preparations. Grabe ang celebration and preparations. Kung sa ganili nga Santos, ano? Birhen sa Kalipay. Di ba? Kung sa ina ni Mutapan, ay ang kagol, kaya Diyos na to, siya mo inugdan sa Kalipay. Di ba? Amin lang, dili lang si Birhen sa Kalipay. But our God, ang atong Diyos makes on, siya ang source sa Kalipay. Amen. Amen? So mahuman man yung pista, ang mga Kristohanon, panayon niya kung tagmaglipay. Praise God. Can I hear amen? Amen. Praise the Lord. So this day is holy to the Lord. Do not mourn nor weep. For all the people wept. Grabe nilang hilak nagsun. When they heard the words of the law. Lahi nito nga hilak ni nagsun. Lipay na kayo sila. So pwede nila nihilak ka, pero uban sa kalipay. Okay. Now may nihilak, kaya na gool. Pero na nahilak po ka na lipay. Pero naman po'y uban nga nakadao, pero nihilak sa kalipay. Okay, si Brenda, verse 10. Then he said to them, go your way,
eat the fat, Drink drink the sweet, and send. and send portions to those for whom nothing is prepared. For this Kung i-contextualize na ito, kung iparehas na ito ni sa Bohol, nangunta na mas tirani, kung saan ba ang pista sa Bohol? Ang pista sa Bohol, ingon pa nila, isa ka, bulan. bulan daw. Ay ito kung saan nakatinuod. Kinoy. Bago raman may giantong lingating, ingon pa si Emirlahi, ang mga tao din is lingating, pastor, sa bukid nun. Nga naman, muadto lang ka dito, makasulot man ka dito sila, ipakaon man ka. Diba? Lain mga ato din, nagpista mo, ayaw mo pagpista ka, wala may ganda. Diba? So uban ng mga pamilya, nagprepara, wala maghanda para sa pista, pero naghanda tungod kay naay mga parente, nga mo bisita. Kay mo bisita, okay? Okay. Ayaw pa din eh. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow. What again? For the joy of the Lord is your strength. Anaas din. Amen. Nahilig kayo ang kalibay. Yes. Nga naa sa Ginoo. Bisan sa diha na nangalagan ako Ginoo, kung lahi magid kayo, murag di magid ko mag-enjoy din ikaw. Nagigipangita sa kong kaugalingon nga, sa pagyud ni nga kalibay. By the way, joy and happiness are two distinct words. Amen, amen. Dili parehas may igsoon ang joy o ang happiness. Ang happiness nakuha nimo tungod sa mga circumstances o tungod sa mga events. Happenings. Nalipay ka tungod kay naay celebration. Sa mga klase ng celebration, birthday. Like this pista, kung sa mga celebration. Disco, nasubay naman ako sa una nga hilig kay kumot to disco. Pag maglagubo na gali, muna akong liong dayo, muligi dayo. Ay, disco. O wala ko sa una, muligi dayo ko, pag-abot na gali dayo, magtukar na. Ang ako dayo, labi na makakita na gali kung magdagong na. Purnadang kalipay ka ron. Anak ng mga bata ko, pero nakapasar na ko na, nakalabang na ko ba? Amen. Kung ano naman yung Ginoo, kaya nga naman, lahi di ay ang happiness o lahi kaayo ang joy. Amen. Amen? Ang tinuod nga kalipay, rooted in God. Amen. Naa sa Diyos makitaan. Naa sa Diyos nato magakakuha may igsoon. Meaning ang source sa tuang kusog, tanang mga panghitabo din his kalibutan o sa tuang kinabuhi, may igsoon, moabot din ang panahon sa tuang kinabuhi, moabot na ayat ka, mura kang madiskurahin, mura kang maglagot ka, mura kang masukok ka, may igsoon, tanang usahay, mga butangan na moabot sa tuang mga kinabuhi. But I believe the true joy rooted in God. Muna yun palinod, the joy of the Lord, kalipay sa Diyos, maoy ato kusog may igsoon. Meaning, ang God's joy is not a feeling, dili lang pabati. Ang kalipay sa Ginoo may igsoon, dili siya pagbati, dili mabayaran o kwarta. Amen. Ang kalipay sa Ginoo dili siya mabayaran og kwarta. Nagpasabot ni nga dili maayo nga wala kay kwarta. Pero ako ipasabot ni son, bisag dili na nato gamiton ang walay kwarta. Doon na mo yung mga panahon ng Kristohanon walay piso no. Gamay ra kwarta. O ibutan ta lang gamay ra ko no, mas pastora gamay ra kwarta, piso na. Kwarta mo gyapon na. Dili daghan imong kwarta, pero lahi ang kalipay sulod sa imong kasing. Pero kung ang tao wala sa Ginoo may igsoon, layo sa Diyos, pag walay kwarta, wapay kwarta, gibalikas pa niya ang iyang kinabuhi. Tinood ba na? Walay kwarta, gibalikas pa niya ang kinabuhi. Kung saan niya magbalikas, diyan namang gawas na stealing. Kinabuhi ka. Wala mag-agad o kung saan mga klaseng ng mga celebrations. Amen. Amen. Mato na siya masabdan. Han, palihog ko, han. Palihog ko. We are vessels of God. Amen. We are vessels of the Lord. Mga panugdanan ta sa Ginoo may igsoon. And this is the kind of life na naa sa tuang mga kinabuhi. Okay.
sa akong kinabuhi bisag na usahay paminaw nimo empty lang gyapon. Amen. Kung naagi ko lang, magsige lang gyapon kag pangita may igsoon. Kaya gano man, usahay si Satanas sa kaaway may igsoon, dugang ira rig dulaan na nga mulutaw. Usa, di man nimo gawas. Usay atong kinabuhi, may tubig ni. Ay tubig? Okay. Okay, maulugan niya ito ang kinabuhi ng vision. Muna akong kinabuhi ng Mexon, usap, ganulangan tayo sa gawas. Ang hagdungan, no? Butangan niya, hagdungan niya o mga usaba. Kapungod. Kanang istorya bitaw sa tao sa imuhan bitaw? Kay pulos. Bumoto siya, kay pulos. Oh. Isa pa? Wakay hinungdan. Ito na, nilutog. Gusto ningitaw ka kung bula ba? Ito kung bula ka tayo, nilutog may dagat. Bisan unsa nga istorya outside imong gi-entertain ang imong kinabuhi na puno sa unsa mga negative na words nga gisulti sa ubang tao nga gi-personalize nimo. Di ba na ay mga panahon nga pag masultian ka o dili maayo gina-entertain nimo pagkahuman ang nahitabo sa imong kinabuhi dili ka kaayo o katulog. Sige. Yawas na diyan? Okay. Dili ka katulog. Kaya naman, tungod sa mga butang na imuhang nadawat, na imong di-personalize, imong di-entertain pa tayo. Kato siya sa walang patuloy tubig. Naguna lang kami iksuot yung Ibanghel. But when you receive the Lord Jesus Christ, kibutang ni Lord ang tubig, the joy of the Lord, iyahang gibutang sa tuwang kinabuhi ang nahitabo may sutagtong mga negative na nang lugdang sa iyong kinabuhi for generations, for past generations ang nahitabo gapaglutaw. Amen? Gapaglutaw. Pero ang salamat sa Ginoo dili gusto sa Ginoo na ikaw na nga vision like this di niya gusto nga magpabili na sa iyong kinabuhi. And what the Lord is doing, iyahan ang gapangkuhaan. And some of these things na sa gawas ng Igsoon. Amen? Amen ba? Amen. But you know, the more you serve God, the more magkadugay ka sa Ginoo, the more niya ibuko ang Holy Spirit. That's why ingon sa ingon ni Lord, be filled with the Holy Spirit. The more siya mapunog ng Igsoon. Kung siya mahita mo, naapa, pero ang gusto sa Ginoo, mga tangtang hindi mga butana sa tuwang kinabuhi ng Igsoon. And you know, ang nakapuno sa tuwa is the joy of the Lord. The joy of the Lord. Kung na ang gusto sa Ginoo ng Igsoon. Busa gusto sa Ginoo, nga kinig mga negative na naasuot sa tuwang kinabuhi. Gusto na tangtangan ni Lord. Pero di man mawala, tanan. Nakapaman yun. Pero on sa ingon sa Ginoo, despite nga naan ang mga butaga, the joy of the Lord is your strength. Ang kusog sa Ginoo, isa nakalipay sa Ginoo mo ay imuhang kusog. Pila din isa tuwa na ay mga problema. Na ay mga pagsulay. Ako pagkatalan sa imo, nagkakalipay ka ba? Tingnan rin mo tapat. Tama kay kalipay? Kalipay ka ba? Kana ang kalipay na igsoon, dili na imo. Iya na sa Diyos. Amen? Iya na sa Diyos na igsoon. That's why mo lang maingon siya, anong mga lagad man ka sa Ginoo? Diba? Kasagara kung asawa pa ginanlok na mga lagad ka o Ginoo. Daghan kaayong mga pagsulat. Ginoo, bala, kasi nakadungog na anak. Okay? Napabaw mo niya, igsoon? Okay. Kinsa niya nakadungog na mga lagad ka sa Ginoo, mudugtog ka sa Ginoo, daghan kaayong pagsulay. Mo niya itong kakadunggan. Kinsa nakadungog na anak? Nadunggan ni mo, kinsay di anak sa Ginoo din year 2000, nakalagad sa Ginoo year 2000. Pilan na kita katuhingan. Joy of the Lord is your strength. Si Jesus, ito, mamagana ko sa inyo ha. Si Jesus, nasakitan ko siya na sa diyang ilansang siya sa cross. Hindi man mga tutubag. Isakitan mo lang.
Nasakitan siya dito sa cross, pero nganong nalahos man niya, nadaog man niya ang cross. Tungod kay giingon sa Hebrews chapter 12, verse 3, I think verse 3, na ay gisip nga joy human niya nga madaog ang cross. Mabala ang verse? Verse 2 daw, verse 2. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith, let us lay aside every way. Okay, pagkitaon na dito. Okay. Who for the joy, si Jesus bilangsang sa cross. Pero nga nung nalaw kay, who for the joy that was set before Him, unsay next word, He endured the cross. He endured the cross. Unsay rason? Tungod na daog niya, na overcome niya ang cross, tungod kay nga naman, kasabot siya na ang ending ni ini, lipay. Amen? Unsa ending may suon? Kalipay. Mo na yung kinispice niya ang shame kay nga naman, human ini may suon, He sat down at the right hand of the throne of God. Manang ingon pa, kung gusto ka nga moadto og langit migsoon, tinuod dili yun sayon ang dalan paingon sa langit city. Amen. Pero manong niya pa man kakaroon? Wa pa man kas langit, pero manong niya pa man kakaroon? Why? Because your focus is langit. Pero sa di ka makaadto sa langit, daghan nga mga challenges, circumstances nga imuhang maagyan. Pero unsa diay gibutang na ni Jesus ang ending ang ending ni busaingon pa ni Pablo, I think in the book of Romans chapter 8 verse 18, for I reckon that the sufferings of this world are not worthy of the glory to come. Wala na ko iksapayan ang mga pagkantos ni ining kalibutan na ikumpara sa himaya nga iyahang may experience dito sa langit. Sa ato pa, kining panghitabo karon sa kalibutan, panghitabo sa imong kaugalingon ni igsuon, ingnan ang mutabad, pasara. Dapat pasaron ni mong nga kay kalipay. Amen? Pasaron na tumigsun nga ga-enjoy na busa ang pagpangalagad sa Ginoo, dili burdensome ang pag-adto sa simbahan, ang pag-ampo, ang pag-fellowship, dili bukat para sa itong kagalingon, kundi kalipay na ito may suot kayo naman diha na nakabaton sa kusog. Amen? Ang Kristohanon, ingon pa niya, nakatimutan ang Kristohanon, magpista ba o dili? Magpista, naman tayo pista sa Ginoo, di ba? Nakakita pista, the feast of the Lord. Pero pamutana, kinipista ka ginahimo din ay karon. Ingon pa nila, pwede ka mag-andam. Pero make soon na yun eh. Kung ang Kristohanon, nung ka nga mo-absent ka tungod kay pista, di ko mo discourage, di mo nga mag-andam ka. Pero unahan siya ang Ginoo make soon, nga naman din, dito ka magluto, huwan sa simba. Simba, tungod ka maghanda ka para sa pista, murag lahig na ng istorya. Busa palagpagin mo ko galingon may soon nga niya kanili karon. Praise God, praise God. Manong to sa una, magsimba ta sa una, ngayon, kita mabalaka, magsimba, kaya naman, paniod to, huwag mo ta mamista, pero may sirwilan, doon pa, mingon nga, dito ta maniod to sa balay. Kaya so, ibay dihan sa Ginoo, may so deep rooted in our relationship with God. Balik ko na po, in our relationship with God. Where do our joy comes from? Kung ang imuhang relasyon sa Ginoo Mengson, diha nakagamot. Sa mga dalaga, di man malikayan, nga bisag mag-eskwela, bisag unsaon sa ginikanan, day, eskwela sa lagi dayhan, eskwela ayaw sa pagpamuyang day. Unsaon ba lagi, pag musugod na galit na buto, naanak kayo nakapabuto, sulod sa iyahang pagbati. Bisag unsaon mo day, nagagi na niya na day, ang kanang istorya nila nga ma-inspired, okay lang na kung dili mo awayon, pero awayon mo, dili na gina-inspired, labi na imong uyab, kasi pangayo og 10 pesos, kaya nga naman, pag siya alot,
Kung lisod magaling kung hatag nimo 20 pesos, kuhaan pag 10 pesos para ilod sa imong uyab, ayahay mas uyab. Ha? Kung usap kayo ka nga murag kuhaan naman siya nga pagmati. Sabi ko ka, inspired ka. Usay, di man na itong malikaya, no? Na amay mga lalaki, may ingon pasubat. Wherever you go, wherever you port, sir? Every court report. Every port, report. Every pray, every place, replace. Kung muna yung labas, sinuntian nila. Every port, report. Oh, sa tupad, wala na sa asawa. Sa tupad, nakauyab sa asang lugar na, pag-abot nito, lahat na pinuyab. Every place, replace. Muna, grabe, wala yun sa malingaw sa usa. Usay, wala ko nang malingaw, kanang naghanong yun. Nagsoon, dili nga na ang joy of the Lord. Amen. Ang kalipay sa Ginoo, di nakakinahanglan o uban pang mga butang may igsoon, as long as it is legitimate. Kung bana ka, dapat di ka sa asawa. Kung asawa, di asawa na. Diba? Lipay na nga anak igsoon. Huwag ka malipay sa isang asawa. Amen. Huwag ka malipay sa usa sa butang duhaon. Inigkuhan mo, careful kay ka sa imong cellphone, di ba? Sa dunya na imo text og kalit ni so bayan nagdili mo text ngani mo text yun. Oh, na akong asawa karon. Nangatawa bitaw miya na sa DRP. Di ba? So our relationship with God is deeply rooted. Our relationship with God is deeply rooted in Him. So ito pa, the more ang atong relasyon sa Ginoo. That's why magkinaon sa man ang kinabuhi sa tao, dapat ang atong relasyon sa Diyos, dihat na magkamot niya minsan. Amen? Why? Because Psalm 16 verse 11, kung sige mo sa Psalm 16 verse 11, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. At your right hand. You will show me the path of life in your presence. Diha lang sa presensya sa Ginoo. Matong giganahan ko itong lugar na akong giantuan. Mga oras ka na ako sa presensya sa Diyos. Kaysa 365 kaadlaw o 1 year nga wala diha sa presensya sa Ginoo. Why nakasabot si David ang presensya sa Ginoo, ang iyang relasyon sa Ginoo, mao ni iyang tinubdan nganha sa iyang puso. That's why the joy of the Lord wala magdepende sa unsa mga circumstances. In other words, despite di ay natin mga problema, naa kay mga pagsulay, unsa may atong buhaton, praise God, pagkanta niya sa Ginoo. Amen? Kanta na, great is thy faithfulness, O Diyos Ama, sa itong kantang Tagalog kanina, Pastor Rene. Dakila ka, O Diyos, how great thou art, how great thou art. Di ba? Pag makita niyo, makakanta ka, how great thou art, na ay mga butang nga birahon sa sulod sa imuhang kinabuhi, Mekson. Pagtangtangon na sa Diyos. Kaya mga butang nga tangtangon, Mekson. Mga kalakay, unsa ba itong mga diskurahe, unsa ba itong sulod sa itong pagbati. When you meet the presence of God, munang nakalahi, Mekson. Busa na ubang suguon, paglingaw-lingaw po siya ko galingon, di ko malingaw ng mabuta nga. Ang akong kalingawan is naagyo diha sa kalipay sa Ginoo in the presence of the Lord. So nakasagot si David. Sa ito pa, kung wala'y joy ni Lord, make sure ang Kristohan ang malawog yun. Yung of Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, peace, joy. Unsa niya ang joy, make sure it is the fruit of the Holy Spirit. Amen. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. These are the fruit of the Holy Spirit. That's why ako niklaroon, munang importante kayo nga dawa ko na to si Kristo Jesus nga atong personal nga manluluwas ng Diyos sa itong kinabuhi. Imo na bang gidawat si Kristo Jesus? Ngayon personal nga Diyos nga manluluwas sa itong kinabuhi. Mo ingon tingali ka sa una, pastor, bata pa. Dili make sure, kinahanglan din nimo isugid nimo si Kristo Jesus uban sa pagkangayo o pasaylo sa tanan natong ginahimo. Imo siyang dawaton. Kay kung gidawat nimo si Kristo Jesus, the Holy Spirit iyang ipadala sa mo puyo siya sulod sa imong kasing-kasing.
Din unsa ang dala sa Holy Spirit? Ang dala sa Holy Spirit, mao ni siya. Gugma. Kalipay. Maotong ganin na sa illustration na ito, inay-hinay niya o bukbo ang kalipay sulod diha sa tuwang kasingkasan. That's why what you need is the Holy Spirit. What we need is the Holy Spirit. That's why importante kayo ang atong relasyon diha sa Ginoo nga Igsoon. Importante kayo. So we have to overcome challenges in difficult times. Bisag na ay mga pagsulay, pero lipay paghihapon kayo. Kay Lord, human ani Ginoo ma-overcome gali na ko ning mga pagsulay. Na ay mga maayong mga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kabalo mo ang Ginoo nga Igsoon. Ang Ginoo maghihatagon kayo. Amen. Mo panalangin ang Ginoo sa ato ang Igsoon. Pero kabalo mo usahay ang Ginoo dili niya ihatag diretso ang panalangin nga walay pagsulay. Dapat imuhang latason ang challenges. Latason nimo ang mga testings, ang mga pagsulay ng Igsoon. Then after that, positibo lang ang imuhang response. Nagagalipay ka, nagapasalamat ka sa Ginoo. Kay dili tanan makabalong magpasalamat sa Ginoo nga naa at taliwala sa mga pagsulay. Kasagaran sa mga tao magpasalamat sa Ginoo bago sa gali niabot ang panalangin. Sa ato pa, bisag wa kay panalangin nga niabot. Pasalamat sa Ginoo. Dauga ang mga pagsulay ng Igsoon. Overcome the challenges. Despite sa hardships, may Igsoon. Amen? Di ba pag human sa hardships, saan yung hardships bisa? Mga kalisod, di ko matuo. Ang imuhang kinabuhi, puros lang tanan kalisod. Kung nagtuo ka nga ang kinabuhi sa usa ka tawo sama sa usa ka gulong, ligid. Nagpasabot ng Igsoon nga kung tuwa ang imuhang kinabuhi, tuwa sa kalisod. Ako di ko magtuo nga permanente kada naa diha sa kalisod. Kung ang adlaw ni subang aning dapita kaganina, moabot ang panahon nga ang adlaw matingali ka naa na puliti. The same also to our life. Mao gyapon sa atong kinabuhi ng Igsoon. Ang atong kinabuhi nagtuyok siya ng Igsoon, pero dapat uban sa Ginoo. Sa tupapana ka sa Ginoo kung naay kalisod dito, pasaranan ng Igsoon. Kay maabot ang panahon inigtuyok ka na ang blessings nga tuwa dito sa ubos. Inigbali na dito, tuwa ka na dito po sa ibabaw. That's why kung siya ito sa hardships. The opportunities naman sa gali, makalakaw ka, masaktan mo kung sa ang purpose sa Ginoo. Lord, nga mong nahitabo man yung mga butanga, Lord, sa kuha kinabuhi. Amen? Ingon pa sa Bible, ang yawak ni Anhi aron sa pagpatay, pagpangawa, ug sa paglaglag. Usahay nga yung mga panahon nga murag nakaisa ng kaawaya. Nakaisa ng sa tanasa. Pagsunod, kaduha ka na. Pero kabalo mo, dili ingana ang Ginoo. Kung nakaisa man, nakaduha si Satanas sa tuwang kinabuhi. May Igsoon, ingon pa sa Bible, I come so that you might have abundant life. Sa Ginoo may Igsoon. Ang mga lalaki dili ganahan mo kilaw sa ang uban ningon unsabay sala sa bakba nganumang silihan. Sa kinilaw dili lang kay sa mga panapon, diha sa sili. Diha sa mga kapait, diha sa mga kahalang. Busa ang mga kahalang o kapait sa kinabuhi may Igsoon, maoy nakapalamin sa kinabuhi. Busa ang Kristohanon, ingon pa nila ang Kristohanon, bisag daghang problema, daghang pagsulay, pirmi. Sandali. Pirmi crowd. Pag wala sa Ginoo, saman, nagana? So, gini nang atong niya na, sultian? Naturirig na. Busa ang Kristohanon, bisag daghang problema o pagsulay. Dili may gana.
Why? Because the joy of the Lord is our strength. God's presence. Amen? Spend time in God's presence. Na ito'y gibasa kaganina sa scriptures. Kung sa ginayon dito kaganina, make a joyful noise unto the Lord. All ye peoples of the land, serve the Lord with gladness. Enter into His gates with thanksgiving. So to walk in His presence, serve the Lord with gladness. May iksoon, lahi nga kalipay, pag ang magserbisyo ka sa Ginoo, iksoon lahi nga kalipay. Nang may uban, malipay sila nga muhatag. Pero na uban, lipay kayo kung makaserbisyo sila sa Ginoo. Amen? Lahi nga kalipay, may iksoon na makaserbisyo sa Ginoo. Alagari ang Ginoo, may iksoon. Huwag ko mag-discourage na mabisita sa mga butang na kung sa ikabisihan nato. Pero may soon marugin walay lahing kalipay kung naa magserbisyo kay Diyos. Ibalanse ang imong kinabuhi. Nabisi ka sa pagpangita para sa paninabuhian. Pero ayaw kalipay ang pagkabisi diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Verses 8 to 12. I hear joy and gladness that the jaw and the bones you have broken may rejoice. Si David may soon sa diha na nakasalang siya ngadto kang Bathsheba. On sa Lord, make me hear joy. Usay daga mga Kristiyano, nagakalipay pa ba ka diha sa Ginoo? Pastor, musimba man din ko, Pastor, kaya daw bing ini-rapture, may nabo at long Domingo na wala ko sa simbahan. Usahay gali, inikabot na tingali ka nas 9, sugod na talas 8 media, no? Pag umana to alas 10, for example karon pag-abot ni mo, gamay lang kayo ka. Pag-abot ni mo, ikaw ba, labi nagpanalig, bitaw kayo mong simba, pag-abot mo, asa naman mga sayo kayo din yan, wala na. Labi katong mga palasayo kayo ba manimba, the worship team, katong mga sayo kayo manimba ba, pag-abot ni mo, alas 10 ka na niabot bitaw, kaya naanad ka masigig kali, pag-abot ni mo, wala na lagi itong tagsayo kayo manimba, asa na din kayo, naisimba. Daw may karoon manawag ka, Pastor. Asa naman wala isimba ron, Pastor? Domingo man. Sige kag tawag, wala na mag-reply ba? Naisimba karoon? Wala kang reply. Hindi mong kabalaka, wala ba sila girapcho? Wala ba sila girapcho? Di ba? Wala ba sila pang sakgawa na si Ginoo, ganong akor may ninabili nila. Dili ni pang hinadlok may so. Why? Because the joy of the Lord ang atong pagservisyo, dili madalas paghatlok-hatlok. Ni servisyo ka sa Ginoo kayo naman nahigugma ka niya. Dili tungod kinahatlok mo. Ayaw kahadloki ang rapture. Ayaw kahadloki ang mga kalamidad. Amen? Kung nag-enjoy ka sa pagservisyo sa Ginoo, kaya ngay kahadlok ka minsan. That's why ingon pa ni David, make me hear joy and gladness that the bones you have broken may rejoice. Tears and blot out all my iniquities. Muna ang hangin ni David Nelson. Lord, ayaw sige hagli ang akong sala, Ginoo. Ayaw sige latawa akong sala, Ginoo. Ingon pa niya, remove kuha ang stain of my guilt. Kanang guilt ba? Dili ni mo asip ba? Ginoo, dili ni mo mabati ang presensya ni Lord. Tungkol kay guiltiness, dahil guiltiness ba? Ang ingon pa ni David, Lord, kuha ng mga butang, Ginoo. Kuha ng mga butang. Kung unsa mang naasulod sa kasing-kasing, ingon pa ni David, kuhaan ni Ginoo. Then lastly, unsa ang iyang prayer? Ang iyang prayer mo ni. Verse 10, create in me a clean heart. Mo na mo. Lord, ang akong kasing-kasing Ginoo. Baguha ang akong kasing-kasing. Amen? Kung siya ba'y sala, kung siya ba'y sakit sa ganas kasing-kasing. Kada menso ang sakto nga bitin sa tuwang kasing-kasing. So, unsa ingon ni David, Lord, create in me a clean heart. Okay. Ikaduha niya na right spirit with me. Usa ka matulid nga espiritu ni sulod na ikatuluon sa imo niya. Do not cast me away from your presence. Lord, nakasalaan ko ginupasaylo
ako, Lord. Ayaw ko isalikway yun. Di ba nakanta na? Ayaw ko isalikway. Di ba, Lord, nakanta na? Grabe na galing sala na nahimod ni David. Pero kung sa imo ni David, ayaw ko isalikway yun. Kung sa imo niya, do not take your Holy Spirit from me. Ayaw ko Lord, ang Holy Spirit niya nila. Kung dili, Lord, pun ako sa imong Espiritu. Amen? Pun ako sa imong Espiritu. Ang ikaupat, kung saan ang prayer niya, restore to me the joy of your salvation. May igsoon. Kinsa din naka-experience kita nga kipasaylo di kas kita. Amen. Nabati nimo nga anytime kung mamatay ka karon luwas ka. Uban di ka sa Ginoo. Kung panulita mamatay ka karon, makaingon ka nga Lord kung mamatay mo galing ko karon, kiguban di ko nimo. Kinsa na kasiguro ang igsoon. Kay kasagaran sa mga tao mo nilang ingon. Anong mo ingon man ka nga luwas, wa pa man ka malangit, wa pa man ka mamatay. Paabuton pa ba nimo nga mamatay? Ayang ka mangandam? Di pwede. Kanus ang mga kamangandam sa pista? Ano ba ba'y pista? Ang imong pagpagandam human sa pista, maglingaw pa ba ang tao? Dili. Kay wala na siya sa iyahang season. That's why karon ang time karon sa pagpagandam. Sa ato pang mintras wa pa ka mamatay, kinahanglan ang damo nimo yung imuhang kaugalingon. Kay kung saan nimo naman nimo pagpangandam kung patay na. Wa pa manggaling ka pangandam atong buhi pa, unsa naghambang mamatay na. Di ba? Muna kung tinuod di ay kang ginuwas ka ni Kristo, gipasaylo ka ni Kristo, na ang kalipay. Pero usahay na igsoon ang atong mga focus, usahay mo lihis man ni Kristo. Nakalayo man ta, nagpalayo man ta sa Ginoo. So kung sa ingon ang prayer ni David, Lord, i-restore ang kalipay sulod sa akong kasintasan. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Muna ang prayer. Simple na kayo ang prayer ni Lord. Lord, restore to me the joy of your salvation.